Sa previous episode, nalaman natin na isang mahinang bata at palagi pang binubuli ang lalaking si Ragna. Sinasabihan siyang malas dahil sa rason na kung saan siya pumupunta ay palaging may mga sakuna ang nangyayari gaya na lang ng pagsasalakay ng mga dragon. Buti na lang at nakilala niya ang isang batang babae na si Lina. Tinanggap siya nito ng buo at isinama pa siya sa kanyang grupo na kung saan ang batang ito ang naging pangunahing tagapagtanggol ni Ragna, sa panahong mapupunta siya sa kapahamakan. Pero dumating ang panahon na na-awaken na ni Ragna ang kanyang tinatagong kapangyarihan, at dahil dito madali na lang niyang pinapatay ang mga naglalakihang mga dragon. Sa pagpapatuloy ng ating recap, 7 taon na ang nakalipas, si Lieutenant General Pirero ay hindi inaasahang nakatagpo si Prinsesa Staria sa isang military setting, nag-alok siya ng kanyang tulong at nagpakita ng interes sa kanyang mga gawain sa barracks. Subalit nang malaman niya na balak siyang patayin ng prinsesa, natakot siya at naramdaman ni Pirero ang bigat ng sitwasyon at nagtanong kung paano siya makakatulong, kaso agad siyang sinaksak nito sa tiyan. Si Crimson ay lumapit para magbigay linaw sa sitwasyon, at ipinaliwanag niyang marami ang naniniwalang hindi matino si Prinsesa Staria, ngunit sa isang investigasyon ay nalaman nilang balak ni Pirero gumawa ng isang kudeta kasama si Garns. Si Staria na may natatanging kakayahang maramdaman kung sino ang dapat alisin ay natuklasan ang kanyang plano. Binigyang diin ito ni Crimson na may matalas na mata at mahiwagang pananaw, ang pag-iral ng mga individual na may pambihirang kapangyarihan, kabilang ang misteryosong salamangkero na naroon. Iminungkahi niya na ang kanyang kakayahan ay maaaring mahalaga sa kanilang kasalukuyang kalagayan, sa kabila ng reputasyon ni Staria na agad pinapatay ang mga hindi niya pinagkakatiwalaan, nagpa siya si Crimson na ilantad ang kanyang tunay na pagkakakilanlan bilang si Chris Weiss. Madalas niyang itago ang kanyang tunay na persona, inilahad ang sarili bilang isang salamangkero sa kabisera at nang tanungin siya tungkol sa kabisera, gumawa siya ng kwento tungkol sa mga pag-atake ng dragon, inilarawan niya ang dating mapayapang lungsod na ngayon ay target ng mga dragon. Interesado ang isa sa mga lalaki at humingi ng impormasyon tungkol sa mga nangyayari at si Crimson, na nasisiyahan sa kanilang kawalang alam ay gumawa ng kwento tungkol sa mga refugee at kaguluhan, pinapanatili ang kanyang kapanipaniwalang mga salita. Inilahad ni Crimson ang utos ng hari na tulungan ang mga refugee at binaliwala nito ang gulo, at nang tanungin tungkol sa mga pagsabog sa kabisera, nagkunwari siyang walang alam at binibigyang diin ang kanyang pagtakas gamit ang mahiwagang teleportation. Si Quinson na nakaramdam ng isang mahalagang bahagi ng kasinungalingan ay nagduda kay Crimson, at para hindi masangkot sa pagsabog na naganap sa kabisera na ginawa niya sa mga dragon ay maingat na ipinaliwanag ni Crimson ang kanyang pagtakas, at iniuugnay niya ito sa mahiwagang teleportation. Napansin ito ni Quinson at nagtanong kung saan nag-aral ng mahika si Crimson, nagpapahayag ng pagdududa nito sa kanyang kakayahang gamitin ang makapangyarihang military magic, tulad ng teleportation. Ang atensyon ay lumipat sa pagkakakilanlan ni Crimson bilang isang Solarian detectors. Itinanggi ito ni Crimson at binibigyang diin ang kalupitan na ginawa ng mga Solarian laban sa mga refugee. Ang mga lingkod na naniniwala sa paliwanag ni Crimson ay naniwala sa kanyang mga salita, at pinapatotohanan ni Crimson ang kanyang lihim na buhay sa isang bansa na lampas sa abot ng Solarian, pinagninilayan niya ang mga imbensyon niyang mga kwento. Ipinaliwanag ni Crimson ang kapangyarihan ng relihiyon ng mga Solari. Ipinagmamalaki ang kanilang higit na mahusay na mga pamamaraan sa mahika na nagbibigay kakayahan sa kanila, na makipagdigmaan laban sa ibang tao. Napagpasyahan niyang ang pinakamahusay na hakbang ng isang aksyon ay maging isang advisor sa mga plano ni Prinsesa Staria, dahil lohikal na makikinabang sila sa pagkakaroon ng isang Crimson sa kanilang panig. Si Prinsesa Staria na ipinapakita ang kanyang matalas na kakayahang maunawaan ang pag-uugali ng tao, ay nagsabi kay Crimson bilang isang mahusay na sinungaling at ipinaliwanag niya na kaya niyang matukoy ang katotohanan ng mga pahayag batay sa pagbabago ng aura ng isang tao. Ang asul na aura ay nagpapahiwatig ng katotohanan habang ang pula naman ay nagpapahiwatig ng kasinungalingan. Bagaman kinikilala niya ang posibilidad ng hindi pagsabi ng totoo, inaangkin ni Staria na mahirap itong obserbahan at sa pagmamasid sa asul na aura ni Crimson, may nadama siyang nakakahinala. Bahagyang inamin ni Crimson na siya'y nagsisinungaling ngunit iginiit na siya ay isang fugitive na tumakas mula sa kapital. Si Prinsesa Staria na humanga ay nag-alok sa kanya ng isang sandata, isang bihirang desisyon na nakalaan lamang para sa kanyang pinakamamahal na mga lingkod. Gayunpaman,
Sa paghawak sa sandata ay ipinahayag niya kay Crimson na dahil sa kanyang kakulangan ng mga braso, gumagamit siya ng pilak na instrumento sa halip at ipinaliwanag ni Starya na kaya niyang makita ang mga nakaraang emosyon at maunawaan ang tunay na kalikasan ng mga bagay sa pamamagitan ng pilak. Gamit si Major Stern bilang halimbawa ay ipinakita ni Starya ang hindi pagkakatugma sa pagitan ng panlabas na anyo at tunay nito na kalikasan. Binigyang diin niya na ang tunay na kalikasan ng isang tao ay nahahayag sa kanilang kwento ng buhay at sa paraan ng kanilang pamumuhay ngayon. Kumbinsido siya na ang tunay na kalikasan ni Crimson ay isang Black Mass of Death. Inutusan niya ang kanyang mga lingkod na maghanda para sa labanan at tinanong ni Starya si Crimson kung ilan na ang kanyang napatay, at kung siya ba ang may pananagutan sa mga pagsabog sa kabisera. Sa pagkadesperado, iginiit ni Crimson na ito ay gawa ng mga dragon subalit nakatuon si Starya sa mga kamatayang kanyang idinulot at di siya makahanap ng paraan para makaligtas. Nanawagan si Crimson sa mga lingkod ni Starya at binibigyang diin ang kanilang mga pagkakatulad. Gayunpaman, ang lingkod na nakalaan sa mga tungkulin ay hindi makatulong sa kanya at sa loob lamang ng ilang segundo, inatake ni Starya si Crimson at napagtanto ni Crimson na hindi siya mamamatay at pagsisihan nito ang sitwasyon. Inisip niya ang napalampas na oportunidad para sa mutual na benepisyo kung huminto lang sana si Starya sa paghagilap sa kanyang tunay na kalikasan. Sa kaalamang siya'y papatayin, doon ay nagpa siya si Crimson na gamitin ang pagkakataong ito upang magtago sa kanilang base at nagpaalam siya sa kanyang kasalukuyang katawan at binanggit ang paparating na pag-atake ni Alto, Zora at iba pa laban sa prinsesa, kaso dahil balak na siyang patayin ni Starya ay hindi na ito kanyang problema. Nang makialam si Ragna upang pigilan si Prinsesa Starya sa pag-atake kay Crimson, inangkin niyang wala itong kasalanan at sinasabing wala siyang ideya tungkol sa sitwasyon. Tinanong ni Ragna kung may ginagawa bang mali si Crimson at bagaman itinanggi ni Crimson ang anumang kasalanan, doon ay naging mas intense ang sitwasyon. Nagtaka si Isaac kung saan galing si Ragna at napansin si Master Garm sa sahig na nagpapakaba sa prinsesa, at ipinaliwanag ni Ragna na naiba ang pagkakakita ni Starya sa mundo, at nakikita niya siya bilang isang pinagsamang tao at espada. Ang estado ng euphoria ay nagpapalala sa mga lingkod, nagdudulot ito ng pagkagalit at nagkomento si Starya tungkol sa natatanging kapangyarihan ni Ragna. Iniisip siya bilang perpektong pagsasanib ng isang tao at ng espada. Naalala niya ang isang insidente sa nakaraan kung saan pinarusahan siya ni Nazarena dahil sa pagtuon sa paggawa ng espada, na nagresulta sa pag-cancel sa kanilang kasunduan at sa kasalukuyan. Nabighani si Starya sa kapangyarihan at kagandahan ni Ragna at humihingi ng payo mula kay Nazarena. Nagulat si Crimson sa hindi inaasahang reaksyon ng prinsesa at nang lumapit si Ragna, nagtago si Starya sa likod ni Nazarena at humihingi ng gabay. Tiniyak ni Ragna na hindi niya balak makipaglaban sa kanila at nagmungkahi ng mapayapang resolusyon. Nangako siya ng pagsunod kay Starya kung hindi niya papatayin si Crimson. Iminumungkahi na sila'y ikulong muna hanggang sa magpasya at habang umalis ang lingkod, tinanong ni Crimson si Ragna tungkol sa kanyang pakikialam kung saan ipinaliwanag ni Ragna ang kanyang pag-atubili na talikuran ang banta laban sa kanya. Ibinunyag ni Crimson na natalo siya sa laban at nalaman pa ng kalaban ang kuta nila at winasak pa ng kalaban ang Globe Chamber, pero ang kinaroroonan ni Golem ay nananatiling hindi nila alam at sinangil ni Crimson si Ragna sa pagbabayad ng mga pinsala sa mga nawala, at iminungkahi ni Ragna na i-ambush nila si Alatia. Si Crimson na pagod ay idiniin ang kanyang ulo sa lupa, inaangkin na sapat na ang kanyang ginawa sa nakaraang laban at plano ni Ragna na tumungo sa capital pagkatapos ng paggaling at nagtatanong kung buhay pa ang slime. Tinawag niya ang isang particle ng slime na naiwan sa kanya at humihingi ng kumpirmasyon. Nang dumating si Ragna ay napansin niyang lalo pang lumiliit ang bata, at isinisisi ito ni Crimson kay Ragna. Pagkatapos maupo ang lahat, ibinunyag ni Crimson na sila ay nasa isang military training camp sa hilaga ng Bless, isang malaking underground na pasilidad at balak niyang talakayin ang mapanganib na sitwasyon na kinakaharap ng mga tao sa base, umaasang muling pag-isipan ni Ragna ang pagpunta sa kabisera. Samantala, ilang sibilyan ang nagreklamo tungkol sa pagkakakulong nila nang hindi nauunawaan kung bakit. Kinilala ni Isaac na lumalala ang sitwasyon ngunit naniniwala siyang ito ang pinakamahusay na opsyon para pigilan silang pumunta sa kabisera matapos marinig ang isang radio broadcast. Isa pang lingkod ang bumatikos sa mga motibo ni Isaac, inaakusahan siya na ginagamit ang dahilan ng pagligtas sa mga sibilyan upang himukin ang ibang sundalo,
nagreklamo si Saro tungkol sa hindi pantay na pamamahagi ng trabaho at benepisyo. Pinipilit ni Isaac na panatilihing lihim ang presensya ni Ragna. Ipinaliwanag na hinatulan ng prinsesa si Crimson ng kamatayan at binigyang diin niya na masyadong malakas si Ragna para maging panig ng mga nanghihimasok. Iminungkahing ang pananahimik ay ang pinakamahusay na hakbang upang hindi magunjok sa iba pang tropa. Tinanong ng isa sa mga lingkod kung magkano ang ibabayad sa kanila para manahimik. 2 pang lingkod ang lumitaw at inaalam ang tungkol sa pagkatalo ni Garm, na sinasabing umiiyak sa pasilyo. Kinilala ni Isaac ang lakas ni Garm at binanggit ang kanyang mga tagumpay sa mga labanan laban sa mga dragon. Ipinaabot ng mga lingkod ang kanilang kasiyahan na makilala ang nagtalo kay Garm at habang nagpapatuloy ang talakayan, 2 babae na nag-aangking prinsesa ay nagbunyag na sila ay na-in-love sa gwapong si Ragna. Lalong naging sabik ang mga lingkod na makilala siya, samantala ay malalim ang iniisip ni Staria at sinamantala ni Nazarena ang pagkakataon upang siya ay masaktan. Inihayag na abala si Staria sa pag-iisip tungkol sa mga invader. Sa pagkabigo ay tinawag ni Staria si Nazarena na gorilla, na nagtulak sa isa pang hampas at sa wakas ay inamin ni Staria na siya ay in love kay Ragna. Pinagsisisihan niya ito dahil sa pagpapahalaga niya sa itsura kaysa sa kayamanan. Si Nazarena bilang kanyang tagapagbantay, ay nakakita nito bilang isang positibong pagunlad at ipinaliwanag ang kahalagahan ng lakas at karisma sa pamumuno sa Argentine Corp. Hinihikayat ni Nazarena si Staria na sundin ang kanyang mga tungkulin at itinuring niyang magandang bagay ang pagiging in love. Inatake ni Staria si Nazarena, na ipinaliwanag na gusto niyang makita si Staria na tuparin ang kanyang mga tungkulin ng walang awa. Tinanong ni Nazarena kung ano ang mangyayari kung matatabunan si Staria sa bigat ng mga tungkuling ito. Idineklara ni Staria na siya ang dapat na tagapagtago ng lahat ng lihim na ito. Samantala humingi si Alatia ng tawad sa Diyos dahil sa kanyang pagkatalo at ang Diyos na nagpakita ay isa sa mga kapatid ni Alatia. Tinanong ni Alatia kung bakit hindi siya nailigtas noong nakaraang gabi at nagising mula sa kanyang bangungot, natanto niyang wala na siyang kapangyarihan. Kaso dito na nagtatapos ang ating recap, salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.